Itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. Meron kami isasampa bukas. Malaking pasabog ito bukas sa Supreme Court. Na doon kami ng alas 3 para magsampa ng case laban kay Chairman George Garcia. Huwag na natin pangalanan yung taong ito. Pero kilala nyo na kung sino itong tao na ito. Nangihingi ng 300 million pesos pala sa isang congressman noon para ipanalo yung congressman na iyon noong nakalipas na eleksyon na 2025. Kasi ang nangyari daw, itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. So, ibig sabihin, sir, nangihingi ka ng 300 million para maipanalo yung tao? Kung kukumputin mo, 1,000 kada botante, mas tipid pa pala na magbayad sa COMELEC dahil kada boto ay 1,000 lang. Eh, magkano ba ang bilihan ng boto sa probinsya? Tig pa 5,000, tig 3,000, kung minsan umaabot pa ng 10,000, kailangan mong mag-invest ng 300 million pesos. Hindi po yan chismis lamang dahil kasama po yan sa petition na ipa-file namin bukas doon sa Supreme Court. Magkakaroon po kayo ng kopya. Mababasa nyo po mismo yung detalye dahil halos nalaglag sa upuan yung kandidatong iyon nung sinabihan siya na kailangan niya ng 300 million pesos para makakuha ng boto para sa 300,000 na botante sa kanyang distrito. Sir, kung sino ka man, buong Pilipinas, kilala ka, kung sino ka, hindi kita kailangang pangalanan, alam na natin lahat, nangihingi ka pala ng 300 million pesos. Akala mo kung nagsalita ka, akala mo ang banal-banal mo, isa ka palang kurap! Nakausap itong makapangyarihang taong ito doon sa COMELEC. At yung taong yun sa COMELEC ay tinanong kung ilan ang botante niya sa kanyang distrito at sinabi niya 300,000 po. At sinabi ng taong makapangyarihan na to, kailangan mo ng 300 million pesos para dyan. Wow! Hindi ba yon implicit na panghingi ng 300 million pesos na bribe? Hindi ba iyon implicit na pagbili ng boto na 1,000 pesos kada botante? Mas tipid pa kaysa sa actual vote buying. Kaya pala, kung titignan natin yung mga circumstances, sinasabi nila na yung mga nanalong mga kandidato na may suspetsa silang nanloko ay hindi na nag-effort na mangampanya at hindi na rin nag-effort na bumili ng boto dahil mas mahal bumili ng boto on the ground kaysa magbayad dito sa korap na opisyal na ito na ating gobyerno na ang presyo lamang ay 1,000 kada vote. Dapat siyang mapakulong ng napakahabang panahon. You are mentioning kanina si COMELEC Chairman George Garcia? Hindi ko sinasabi na siya yung tao na yon. Pero taong bayan, alam nyo na kung sino yung tao na yon. Hindi ko sinasabi na si Chairman George Garcia yon. At hindi ko rin itinatanggi na siya iyon. Pero bukas malalaman ako. Malalaman nyo po dahil magkakaroon po kayo ng kopya ng petisyon. At yan po ay part ng mga alegasyon ng magsasampa ng kaso bukas ng petitioner.